Ang halos lahat kasi ng religious practices ng simbahang Katolika ay hindi naman natin mababasa sa Bible. Sa Bagong Tipan, walang nabanggit doon tungkol sa pamumuno ng Santo Papa, pagdadasal sa mga santong patron, apostolic succession, pagbabautismo sa mga sanggol, pag-amin ng kasalanan sa pare o pagkukumpisal, pagpifiesta, at wala ring nabanggit doon tungkol sa paggalang at pagkilala kay Maria bilang isang divine being. At may katotohanan din ito mga ka-LE. Wala nga sa Bible ang mga practices na yan, pero hindi ito isang negatibong bagay. Gaya nga ng sabi ko kanina, mayroong sikreto ang simbahan kung bakit ito naging successful, at ang mga practices na ito ay ang yapak kung saan pwede nating i-trace ang sikretong iyon. Tandaan nyo yun mga ka-LE dahil mababalikan natin ang mga yan maya-maya lamang. Ngayon may idea na tayo kung paano nagsimula ang Kristyanismo at bakit naniniwala ang Catholic Church na ito ang continuation ng mga turo ni Jesus. Silipin naman natin ang kasaysayan ng pagsisimula ng simbahang Katolika sa loob ng Roman Empire. Ngayon mga ka-LE, ano bang itsura ng Kristyanismo noong hindi pa tayo Katoliko? Noong panahong nagsisimula palang lumaganap ang Kristyanismo sa Europe, ang Roman Empire ang maituturing na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ito ang maituturing nating Amerika noong mga taong 27 BC hanggang 400 AD. Ang Roman Empire ang pinaka-advanced na sibilisasyon ng kanyang panahon. Ito ay nagtataglay ng maaayos na padaluyan ng tubig at konektadong mga kalsada, kaya madaling nakakapaglakbay ang mga tao patungo sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ini-encourage din ng gobyerno ang mga mamamayan nito na mag-aral ng salitang Griego at iba pang local dialects upang mabilis na makadaloy ang mga impormasyon sa loob ng imperyo. Nang masakop ng mga Romano ang Judea at Palestine noong circa 6 AD, ginawa nilang probinsya ang mga rehiyong ito. Sa paglipas ng panahon, nakatulong ang pananakop na ito upang kumalat ang mga Hudyo sa Mediterranean region. Kaya naman bago pa matapos ang 1st century AD, marami ng malalaking komunidad ang mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Sila ay nagkalat sa Europe, Asia at Africa. Ngayon mga ka-LE, ang mga tagasunod ni Jesus kung saan niya iniwan ang kanyang mga turo ay kumalat din sa imperyo noong mga panahong iyon at nagawa nilang i-convert ang mga Hudyo mula sa iba't ibang Jewish community na kanilang mapuntahan. Ngayon mga ka-LE, tandaan natin habang nangyayari ito, ang bawat probinsya ng Roman Empire ay mayroong kani-kanilang klase ng relihiyon. At ang Kristyanismo ay maituturing pa natin bilang isang bagong relihiyon na naglalatag ng mga bagong ideas.